Hello guys, good afternoon. My name is JC Espinol, graduate from Cavite State University, Bacoor Campus, batch 2017. Ako na yung pinaka-senior nyo, kami yung unang batch dyan, pioneer kami dyan. Siguro mga 9 siguro kami yan, yung graduate kami. Si Mr. Marchester Mundo ay pinalitan ko muna sa ngayon dahil meron siyang mga inaasikaso na importante mahalaga. Yan na yun. Ang subject pala natin is all about human behavior and victimology. Dati guys, ang human behavior ay karugtong ni crisis management. Pero ngayon, iniba na, si victimology. Kaya kahit pa paano, bago rin sa akin to. Pero I give the best na may bigay sa inyo ng maayos yung mga information na dapat nyong malaman. Kailangan ko lang dito guys ay cooperation, coordination sa mga kasama natin dito. Kasi guys, mahirap sa online class kasi hindi tayo nagkakitaan masyado at hindi naseseryoso yung ibang bagay. Kasi kapag sa online class, hindi natututukan ng guro kanyang mga estudyante kung ano nga ba talagang ginagawa niya. Dito sa human behavior guys, we have four major kinds of behavior. It's overt, covert, involuntary, and voluntary. Pag sinabi ng overt guys, ito yung mga lantad na ginagawa natin o pinapakita natin sa ibang tao. Yung pag sinabi naman natin covert, ito yung mga tinatago nating mga behavior na hindi natin pinapakita madalas sa mga tao. Yung voluntary, ito yung volition of will. Ito yung talagang ikaw. Yung involuntary naman guys, yan yung tinatawag natin na parang, kunyari for example, ikaw nag-sleepwalking ka. Yung mga bagay na yun, hindi mo alam na ginagawa mo na pala. It's kind of your behavior. Okay? Sample question. Are generally unlearned and simply comes out of one instinct which can be seen among instinct survival behavior. Instinctive. Guys, ito yung mga bagay na ginagawa natin, yung sarili talaga natin. Hindi ito natututunan, bagkus kusan lumalabas sa atin. Two basic types of behavior, the inherited and learned. Guys, pag dito naman sa inherited and learned, from the word itself, pag inherited, ito yung mga behavior natin sa simula't simula pa lang na mamana na natin. Yung mga learn naman, yun yung mga natututunan natin because of environment or other resources na nakaka-apekto sa behavior natin. We have classification of human behavior, the habitual, instinctive, symbolic, complex. Pag habitual guys, motorized behavior usually manifested in language and emotion. Kumbaga kapag gumagawa ka ng ng behavior mo, pinapakita mo to through language and emotion. Like I said sa instinctive naman natin, ito yung mga hindi natin natututunan, bagkuskusan lumalabas sa atin. Yung symbolic are behaviors that are usually carried out by means of unsaid words and show through symbols or body signs. Pag yung mga symbolic guys, yung mga, for example, yung mga hindi nakapagsalita, tapos yung mga pipit bingi nga, yan. Naggagawa sila ng symbol para mapayag nila yung mga kailangan nilang sabihin sa isang tao. Yung complex naman guys are those behavior that combine two or more or the classified ones. Yan. Katulad sa instinctive guys, halos magkaparehas sila. Kunyari, ikaw yung isang tao na habang natutulog ka, kumakanta ka. Pero tulog ka niyan guys Yan ang hindi natin, yan yung mga behavior na hindi natin nalalaman. O kaya pag nakainom ka, hindi nakatulog ka na, hindi mo alam kumakanta ka pa rin. Yan yung mga two or more of the classified ones na behavior ng isang tao. That is not normal guys. Kaya dapat tingnan nyo rin yung limitation nyo bilang isang individual. Oh guys, dito sa Mars Law of Hierarchy of Needs, meron tayong tinatawag na limang kailangan para makuha natin yung tagumpay o yung mga bagay para magpaangat sa atin. According to kay Abraham Harold Maslow, ang sabi niya, sa physiological, ito yung mga basic need ng isang tao. Masaya na daw ang isang tao kapag nakakakuha siya ng pagkain, food, water, sex, sleep, expression, and other things. Ayun yung pinaka-basic guys. Yung pinakauna na kailangan ng isang tao. Yung pangalawa, umakyat tayo sa isang level, yung safety. Dito sa safety, malalaman natin na security of body, employment, or source of morality of the family, of health, of property. Dito guys, kumbaga nag-e-invest ka na. Gusto mong umunlad, kaya nagtatrabaho ka na para sa security din
ng iyong pamilya. Dito naman sa love belonging, dito bumubuo ka na ng pamilya. Kakahanap ka na ng asawa mo o girlfriend mo para makabuo ng pamilya. Dito magkakaroon ka na rin ng anak. Kumbaga, magkakaroon ka na ng love and belonging. Dito sa esteem o self-esteem, confidence, achievement, respect of others, respect by others. Guys, dito, katulad sa pag-aaral, nagsimula kayo sa first year hanggang umabot kayo ng fourth year. Ngayon, kapag natapos nyo na, you take the board examination. At kapag nakapas na kayo, self-confidence na kayo, may achievement na kayo nagawa. Ngayon, pagdating natin sa self-actualization, yan, dito na guys, na nakuha na natin lahat. Kumbaga meron na tayong morality, creativity, problem solving, lack of prejudice, and acceptance of facts. Kumbaga sa isang kumpanya, parang presidente ka na. Pero dito guys, nakuha mo na yung mga gusto mo. After board examination, you pass and you train in PNP or other branch of government. And yun, self-actualization. Or a person motivation to reach his own full potential, as shown as in Maslow's hierarchy of needs. A person's basic needs must be met before self-actualization can be achieved. Kaya dapat lahat pinaghihirapan guys. Hindi lang yung paisisi lang kayo porket na nagkaroon tayo ng online class because of pandemic. Kaya dapat nag-aaral pa rin kayo mabuti. Dahil pagdating ng panahon, kayo at kayo pa rin yung makikinabang ng mga pinaghirapan ninyo. Okay? Factors that affects human behavior. Heredity, environment, learning. Tatlong bagay guys. Heredity. Ito yung passing of traits of two offspring na mamana. Environment. Dahil sa environment, nag-iiba yung mga behavior ng isang tao. Learning is the process by which individual behavior change as a result of experiments or practice. At tulad nga na sinabi ko sa environment and learning, halos magkapare sila guys. Natututunan ng isang tao yung mga human behavior na nagpapaangat sa kanya o nagda-down sa kanya. Meron tayong tatlong bagay. The extroversion, extroversion, ambiversion. Pag sinabi natin extroversion guys, ito yung mga tao na gusto lang nila mapag-isa. Katulad ngayon sa pandemic natin ngayon, mas gustong-gusto ng mga extroversion to. Why? Because nakukuha nila yung gusto nila dahil alam nila sa sarili nila na mas masaya sila kapag mapag-isa sila. Yung extroversion guys, ito yung mga taong mapalakaibigan. Kumbaga hindi makontento sa bahay kapag wala siyang nakakausap o wala siyang nakikilala. Yung sa ambiversion guys, ano yan, balance yan. It's either extroversion ka o extroversion. May time na extroversion ka, may time na extroversion ka. Okay? Neuroticism, psychoticism. Ito naman yung mga iba't ibang level ng pagiging balo na ba? Oh, tingnan natin, baka nandito na kayo. General moody, touchy, depressed, sensitive, and anxious or nervous. Psychoticism is characterized by cold cruelty, social insensitivity, disregard for danger, troublesome behavior, dislike of others, and attraction toward unusual. Sa neuroticism guys, because of your depressed, sa pagiging moody mo, nagiging sensitive ka na sa mga tao sa paligid mo. Tapos sa psychoticism naman guys, ito yung malala. Kasi sobrang na talaga, yung baliw ka na talaga. Cold cruelty. Di mo na pinapansin yung ibang tao. Basta alam mo sa sarili mo na tama ka. Sample question. Characterized by non-satisfactory of both parents from the relationship that may express feeling of frustration. Okay. Next muna natin kasi nandito rin yan. The pathogenic family structure. Meron tayong apat guys. The inadequate family, antisocial family, discordant of disturbant family, and disrupted family. Pag sinabi natin inadequate guys, ito yung mga inability to cope with the ordinary problems. Yung mga simpleng bagay pero hindi masolusyonan ng isang pamilya. Yung antisocial naman family natin, those that espouses unacceptable values as a result of the influence parents to their children. Mga acceptable values natin guys. Ito yung nakakapekto sa mga magulang kaya ginagawa nila sa mga anak nila. Yung discordant o disturbed family naman guys, yung both parents na. Yung kumbaga hindi na sila masaya sa isa't isa. Kaya nauuwi to sa frustration ng mga feelings nila. At dahil dyan, nagkaroon na ng disrupted family.
Kumbaga, nagkawatak-watak na sila, nauwi na sa pagpapatayan, sa divorce, separation, or some other circumstances. Sample question. Yun. Yung childhood trauma. Basahin nyo na lang guys. Yung sa childhood trauma natin, yung mayroong isang bagay na hindi mo makalimutan dahil sa sobrang sakit nito. Kaya kung ba tumatatak sa isip mo yan, kahit anong gawin ng iba, para kalimutan mo, pero tumatatak pa rin sa isip mo yan. Kaya habang lumalaki ka, dinadala mo to. Pero nasa iyo pa rin kung paano mo labanan ito. Okay, sample question eh. A stressful condition that occurs when person must choose between incomplete or contradictory alternative. Dito, pipili ka na ng it's either tama ba o mali. Ngayon, nasa iyo na yung kung paano piliin ito. Kung normal ka, syempre pipiliin mo pa rin yung tama versus sa mali. Okay guys, frustration. Yun sa frustration guys. Situation which block the individual motivated behavior. Ito yung mga bagay na nagbablock sa atin para gawin yung mga bagay na tama. Kunyari, you take board examination and you're failed. Syempre, frustration yun. Yan ang unang papasok sa atin. Hindi sa frustration para sa sarili mo, kundi para sa pamilya mo rin. Ngayon guys, dahil dito, nanlulumo yung tao. Kumbaga, nagiging dahilan din ito para magkaroon ng hindi maayos na behavior ng isang tao. Okay, proceed. 3 basic forms of conflict. Approach avoidance. Meron tayong 3 basic guys Approach avoidance, avoidance. Para hindi tayo mahirapan guys. Approach avoidance, positive and negative. Pag sinabi natin positive, ito yung mga merong ang gustong isang bagay pero merong pumipigil dahil isang merong negative. Kailangan mong pumili between right or wrong. Dito naman sa approach, parehas positive guys. Ngayon, doon ka na lang kung paano mo pipiliin yung isang bagay. Tapos avoidance guys. Ito yung parehas negative. Sabi nga natin, parehas negative. Parehas ding hindi maganda yung resulta. Pero kailangan mo pa rin pumili. It's either mali or mali pa rin. Kasi negative na yun guys. Okay. Sample question. It's our ability to withstand frustration without developing inadequate mood, a response such as being emotionally depressed or irritated, becoming neurotic, or becoming aggressive. Sa frustration tolerance, guys, manhid ka na. Kumbaga lahat ng frustration sa buhay, inako mo na. Kumbaga kung kahit ano pa yan, kahit ano pang dumating sa buhay mo, kung it's either developing inadequate modes of response such being emotionally depressed, kaya mo na talaga. Parang hindi ka na natatakot na matalo o mawasak dahil wala na namanhid ka na. At dahil doon, nagiging neurotic na kayo at nagiging becoming aggressive na. Yan yung mga resulta kapag hindi mo na labanan yung frustration mo sa sarili mo. Kaya guys, dapat kayo mag-aral kayo mabuti kasi hindi bihira yung nakakapag-aral ngayon kasi nga sa hirap ng buhay, pandemic pa ngayon, global pandemic, COVID-19 na hindi natin inaasahan. Yung pag-aaral talaga guys, yan yung isang makakatulong sa inyo para makakamit yung mga pangarap niyo sa buhay. Okay? Defense mechanism. Guys, dito naman sa defense mechanism, ito yung mga bagay na kumbaga masyado kang makotwiran. Meron namang maraming paraan pero nilalabanan mo to. Ngayon nga, meron tayong dalawang example, the fight and flight. Yung fight, nilalabanan mo yung mali. Mali na nga pero nilalabanan mo pa rin para maging tama. Yung flight naman, kumbaga tinatakbuhan mo na. Sabi mo, hindi mo na kaya. Parang giving up ka na. Kaya kung mapuprostrate ka sa isang tao, isa sa sarili mo, fight ka lang ng fight. Huwag yung flight. Kasi pag flight kayo, retreating na kayo niyan. Hindi mo na ma-achieve yung goal mo niyan. Yung defense mechanism na sinasabi natin, unconscious psychological process that serve as safety valve that provides relief from emotional conflict and anxiety. Yung mga defense mechanism, yung mga bagay na marami kang masyadong katwiran. Okay, yan. Makikita natin yan sa mga susunod na topic. Tingnan natin. Common defense mechanism, displacement, rationalization, compensation. Strong emotions such as anger is displaced onto another person or object as a recipient of said emotion. Yung displacement guys, may sinisisi ka na. Kumbaga, alam mo sa sarili mo tama ka, pero sinisisi mo yung iba para hindi ka masabing mali ka.